Nasa linya na po ng aming telepono si Sir J. Feliciano, ang Pangulo po ng United Broiler Raisers Association or UMBRA. Magandang umaga po, Sir Feliciano. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. We are live now sa PTV Network at Radyo Pilipinas nationwide po. Good morning po, good morning. Good morning. Good morning, Congressman. Good morning, Aljo. Morning po. Okay. Sir, bakit ho ganito? 250 pesos per kilo. Pero sabi po ng grupo ninyo, dapat hindi ganun. Ay dahil mura lang naman namin ibinibigay ito sa mga trader, bakit ho naaabot ng ganito? May sapat din daw tayo na supply. Tama po ba ito, Sir J? Yun nga yung nakakalungkot na nabalitaan namin, no? Dumabas na yung numerong 250. Kahapon pa yan. Pero base sa kwenta namin, siguro tatakbo dapat ang live base sa Farmgate between 215, siguro pinakamataas na po ang 230. May taas ho talaga, pero hindi naman ho sa punto na abot siya ng 250. So, may napapansin kami, baka hindi natin masabi. Alam niyo naman mga isang kapwa mga negosyante, may panahon na sasamantalahin nila. Pero alam niyo ho, sir, ito ho nakakalungkot. Medyo dapat lahat ho tayo tumulong, mga negosyante, gobyerno, tulong-tulong po tayo para makaagapa yung mga ordinaryong kababayan po natin. Di po ba, Sir J? Tama naman po yun. Kaya naka-monitor po kami. Actually, bago pa po inaasahan namin, tataas talaga. Yung mga ibang kumpanya nga, gumagawa na ng paraan. Sa tingin namin, hindi dapat magtagal ang ganyang presyo. No? Kung sakali man, dapat nakikita namin yan na yung pinakamataas. Tapos, kapag dumali na ang pag-alaga ng manok, kusa pong bababa dapat yan. So, saan ho nagkakaproblema sa inyong pananaw dito, sir? Is it with the trader? Kasi paglabas sa Farmgate, hindi naman ganito kataas. Is it within the retailer? Saan ho ang problema rito, Sir J? Tingin nyo lang ho. Unang-una, during this time of the year, napakahirap po talaga mag-alaga ng manok. Tama. No? Dala ng sama ng panahon, very unpredictable na po. No? Tapos pangalawa, yung mga lahi ho ng manok ngayon, although fast grower na po sila, tinatawag, no? Medyo meron pong mga drawback yan fast grower nga siya, humihina naman ang resistensya niya. Pag medyo konting ramdaman lang, bumabagal ang laki or nagkakasakit. Pero just the same, ang nakikita ho namin dyan is yung monitoring po siguro ng presyo. Iba-iba po kasi ang palakad sa mga palengke. May mga palengke na hawak ng iilan lang. Meron talagang, kumbaga, demokrasya ang dating na kung sino mababa, yun ang bibilihan talaga. Wag lang yung talagang sasamantalahin na isa lang may hawak ng palengke. Didiktahan po yung presyo. Yun po hindi maganda, nakakalungkot sa mga mamimili. Alright. May sapat naman tayong supply at yung maganda naman yung kalidad ng mga manok. Sabi ni Sir J ng United Broiler Raisers Association, sapat ang supply natin, Boss Aljo. So, ang nagtataka sila, bakit ganun? Ang alam ko po, Sir J, correct me if I'm wrong, pag kulang ang supply, ayun, dapat sumipa ang presyo. Pero kung sapat naman, dapat hindi po, di ho ba, Sir J? Hindi, yung dynamics po kasi ng size Halimbawa po, hindi pa marketable ang manok. Halimbawa, sa ngayon, mahirap mag-alaga, may delay, imbes na lalabas po siya ng 35 days, kailangan umabot siya ng 38. Tapos, mamadaliin siya ng mga biyahero. Wala akong magagawa. Sila minsan, ang biyahero nagdadala ng presyo para may itinda siya. So, may delay lang. Ang maganda dito, kailangan ma-regulate, mabantayan ng Department of Agriculture or Department of Trade and Industry. Tama po ba? DTI. Dapat mabantayan. Palagi ko naman ginagawa naman ho ng DTI yan. Kaya lang talagang sa dami ho ng palengke talaga. Ang baka minsan na napipick up ng media, yung talagang pinakamataas. Kailangan bantayan ng kwan. Kunwari, may na-report ng media, kunwari sa ganitong palengke, dapat papuntahan ka agad doon. At saka kung may violation,
may warning kagad. Report kagad. Tama. Oo. Anyway, Sir Jay Feliciano ng United Broiler Association. Maraming salamat po, sir. Magandang umaga po sa inyo. Ay, maraming salamat ko. Thank you. Maraming salamat. Yun pa naman ang pinakamurang. Ma'am Genevieve Guevara, Assistant Secretary ng Department of Agriculture. Magandang umaga po. This is Erwin Tulfo ulit and Aljo Bendio. Welcome po sa aming programa, ma'am. Good morning. Ase, good morning po. Good morning, Kong Erwin at kay Sir Aljo. Morning po. Ma'am, Ulit. opo, ma'am, nako, kausap namin yung United Broiler Association. Sabi nila, dapat yung manok hindi sa 250 per kilo. Kasi may mga lumabas po na sa ilang mga media outlets at organization na nasa 250 raw mga manok sa mga palengke. Hindi naman lahat, kundi may mga palengke. Paano po ito? Ito po ba i-check na natin ngayon, ma'am, para doon sa mga consumers namin? Kasi may mga nagte-text daw sa amin, sinasabi na tama daw po, may 250 raw po. Meron naman nagsasabi na wala naman, nasa 230 lang. Pero ito po ba i-check ho ng DA, ma'am? Yes, sir. Yes, Kong. Meron po tayong monitoring. Araw-araw po yan. May bantay presyo po tayo. Ngayon nga po, out of dun sa halos 10 pong palengke na minomonitor natin all over Metro Manila, ay wala naman po kaming na-monitor na 250. Oh. Meron po 230, meron manaka-naka pong 240. Pero as of now po, wala po kaming na-monitor na 250. 250. 200 to 240. 230 po ang range ng manok. Pero paki-check na rin siguro, ma'am, kung tama po ba kung 240 kasi dapat po mas mura pa dahil yung gasolina po bumaba na, ma'am. Sinasabi ng United Broilers, baka daw po yung mga nagde-deliver, yung mga ika nga nagbababa dito dahil papatungan ng mga transportation cost. Dapat po bumaba po dahil bumaba po ang gasolina, Asik Genevieve. Di po ba? Yes po, Kong. So, yan po yung isa sa tinitignan natin ngayon at inutusan ko na po ang ating mga katauhan sa mga palengke at iba pang mga tindahan natin para ma-check po natin talaga kung totoo po yung may 250 talaga dyan dahil nga po medyo mataas talaga siya kumpara po yung mga nasa palengke po natin. Pero yun nga po kung yung minsan meron talagang mga dagdag talaga sa presyo mula sa palengke rin at papunta sa mga talipapa, sa mga grocery, siyempre meron pong pagtaas dyan. So yan po yung tinitignan natin ngayon, Kong. So yun nga po yung sinasabi ko po kanina. So parang dapat makita po natin kung nasan po yung patong dahil nga po kung bumaba naman ang presyo na ng gasolina ay dapat hindi po ganun maipasa ng medyo mataas po ang ating mga at kung mayroon po silang ma-encounter ang mga consumer natin na may nagbebenta ng 250, saan po sila pwedeng tumawag, ma'am, para ma-alert ang DA? Saan po pwedeng tumawag? Pwede po silang tumawag sa aming opisina. Siguro po ibibigay ko po yung pinaka-hotline namin. Tama. Para po ma-flash yung... Or kung hindi, sa inyo pong website, ma'am, kung meron man, or Opo, pwede, Facebook pwede page, po. or ano ba yun, X, or na social media site po ninyo. Ano po? Yes po, meron po tayong Kadiwa Facebook page, meron din po tayo yung sa Department of Agriculture website. Pwede po silang Sige po. Thank you. Alright, maraming salamat po, Assistant Secretary Genevieve Guevara. Good morning po. Good morning po. Maraming salamat.